Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video po ay isi-share ko sa inyo kung paano ko nakuha ang aking national ID or ang aking eFIL ID for after 3 years po. 3 years ko po nakuha ang aking eFIL ID, yung temporary pong national ID. Ito po siya, ayan. Temporary po na national ID. And share ko sa inyo guys ngayon kung paano ko siya nakuha. And paano ko din siya ni-register ng face to face talaga. Suggest ko sa inyo guys kapag nag-apply kayo nitong national ID, sabihin natin pang temporary eFIL ID ay mas maganda guys kapag pumunta kayo ng face to face sa kanila kasi sa palagay ko kasi guys, mas maganda yung face to face kasi may biometric kasi yan guys, diba? Yung kapag magre-register ka, i-fill upan ka, ito yung i-fill up mo. Ayan. Ito yung i-fill up mo. Tapos, ito kasing i-fill up mo is basic mo na to, no? Ito muna yung basic na sa information mo. Ilalagay mo dito yung pangalan mo, saan ka pinanganak, ganyan. Filipino citizen ka ba? Number mo, email mo. Tapos, maghanda na lang kayo guys, no, ng documents na ipapasok nyo sa kanila. Sa akin kasi, nung nag-register ako, pinasa ko sa kanila is yung aking birth certificate. Kasi, wala pa kasi ako nun na, government ID kasi, 16 pa lang ata ako nun or 17 ako nag-apply nitong national ID ko. So, matagal ko din to kinuha guys, no? 2 years ko din siya na natanggap bago ako nagka-government IDs. So, nung 2 years na 18 na ata ako nun eh. Tapos, ayun, binigay ko yung birth certificate ko. Ito kasing with birth certificate ko or kung may government IDs kayo is yun yung ipasa nyo sa mag-a-assist sa inyo. Ayan. Tapos kapag meron din dito na may pepermahan din kayo ng delivery to permanent address or delivery present address. So, sa akin, delivery na present address ko. So, ayun, pepermahan nyo lang siya, pangalan nyo, tapos perma sa taas. Tapos, yung mag-aano sa inyo, no, yung nag-assist sa inyo, yung nag-assist sa inyo, mag-signature din siya ng kanyang parang inassist sa inyo, ganun. Ibig sabihin, legit yung register nyo. So, yun lang guys yung inano ko. So, ay. Meron naman guys sa likod nito extraction niya kapag mag-fill up kayo ng face to face. So, saan nga ba kayo mag-fill up ng ang national ID or eFIL ID? So, suggest ko guys, pumunta kayo sa pinakamalapit na PSA office. Ayan, PSA office. I-search nyo yan guys sa Google. PSA office near me. Ganon. Or PSA office sa inyong lugar. Or example, PSA office in Quezon City. So, isi-search nyo lang yan guys sa Google. Ayan. Pag search nyo yan sa Google, lalabas na yung mga branches ng eFIL ID, national ID. So, yun guys. Kapag katapos yun na guys, mag-fill up, magpipila po kayo. So, hindi lang naman kayo guys, no, ang nagre-register. Kasi, alam ko guys, marami pa rin Filipino na hindi pa rin nakaka-register. Sorry guys. Kasi nagkasakit ako lately, kaya so, mag-ano muna ako. So, continued natin. Pagkatapos nun guys, magpipila kayo. And pagkatapos nyo pumila, kasi sa amin kasi senior citizen munang inuna bago yung mga minors, bata, ganyan. So, inuna yung mga senior citizen. Nung ako na, pinaano ako kasi may camera kasi yun guys, na ilalagay sa eFIL ID ninyo or national ID. So, gagawin nyo muna guys, mag-biometric muna kayo. Ayan, dalawa yan guys, biometric. Gaganyan nyo siya.
katapos nun, papapicture na kayo. So, ngingiti lang kayo, guys. Ganyan. Kasi, guys, kung ano yung nasa picture, ganyan. Hindi kasi pwedeng i-ano lang agad eh. Ibigay agad yung mga 2x2 ganyan eh. Talagang live talaga siya, guys, na pipicturean. So, kung ano man, guys, yung ayos nyo nung nag-fill up or kung ano ayos nyo yung sa nung time na yon, ganon din, guys, lalabas sa e-fill ID ninyo na picture or yung national ID ninyo. So, sa akin kasi, guys, hindi ako prepared nun, kaya yung mukha ko mess, hindi maganda. So, nung panahon kasi yun, guys, short hair pa ako nun, and sinabi lang sa barangay po kasi kami nag-register ng family ko, and libre siya, guys, libre, walang bayad. And ayun, yung pag-register namin, fill up lang kami ng fill up, pinadala lang sa amin yung birth certificate, tapos kaya ipapasa yun sa mag-assist sa inyo, and biometric, tapos picture. So, ako, guys, ganyan na ako, ganyan, para lang matapos na, kasi hindi ko alam kasi, guys, dati yung ganyan is government IDs pala yun. Akala ko lang pang ano lang ba, parang eme lang, ganun. Kaya hindi na ako nag-ayos kasi bata pa lang ako yun, guys eh. Kaya hindi ko alam na importante pala yung pinifill up namin. So, pagkatapos ko mag-picture biometric is, ayun, ito na yung inuna sa amin, yung kasama na tong transaction slip. So, ibig sabihin, no, nandito yung pangalan mo, nandito yung registration center mo, yan, kasi Metro Manila. Tapos, transaction number, guys, huwag nyo yan iwawala, kasi yung transaction number na yan ang magpapatagumpay ba na makukuha mo na yung national ID mo or yung e-fill ID mo. So, ayan. So, guys, huwag nyo siyang isi-share sa iba yung QR code ng ganito ninyo. Kasi, malalaman lahat ng details ninyo kapag na-scan. So, sinabi dito na information, present this transaction slip in claiming yung fill ID card. So, kapag dumating man ng yung national ID, yung mismong national ID talaga, is ipapresent nyo ito, guys, no? Itong PhilSys transaction slip. So, ito yung nagpapatunay na kayo nga may-ari. So, hindi pa po ito ang national ID ninyo or e-fill ID nyo. So, guys, sa akin kasi, talagang tinabi ko to, wala akong tinapon. Talagang simula nung register ko hanggang sa dito sa transaction slip ko is talagang sinecure ko siya, nilagay ko na siya sa envelope. So, mas maganda, guys, no, kapag inorganize nyo yung gamit ninyo, lalo na pag sa mga government IDs, kasi kapag once na wala kayong pinasend, sayang naman yung paghihintay nyo ng ilang days, diba? Sa akin kasi, guys, may experience kasi ako, guys, yung auntie ko, pares naman kami nag-register the same day, dahil siya pa yung una nakakuha ng national ID, diba? 2 years lang ata sa kanya bago nakuha. So, guys, it depends pa din yan kung hanggang kailan, or it depends pa din, no, kung yung parang it depends pa din, no, kung sino unahin nila, diba? So, syempre talagang unahin nila yung senior, kaya mas nauna yung auntie ko na nakakuha ng talagang national ID. So, sa akin kasi, guys, ang natanggap ko lang is yung aking e-fill ID. So, paano ko nga ba, no, na paano ko na tanggap na itong e-fill ID ko? So, umaga kasi nun, guys, and pagbukas ko ng phone ko, may nag-text sa akin ng PSA, sabi na yung e-fill ID ko is pwede ko na makuha. Ibig sabihin, pwede ko nang i-print. Pero bago yun, pinindot ko yung kanilang yung link na kung saan makikita mo doon yung type mo yung transaction slip mo, yung pinakita ko kanina. So, yung transaction slip, guys, meron siyang 27 numbers. Yun kasi, guys, nagpapatunay nga sa inyo yun.
So, kinuha ko yung transaction slip ko, tapos tinype ko doon yung 27, ngayon 27, 29 siguro, the numbers, and mag-verify ako. Pagkatapos nun, nakita ko na guys, no, dinownload ko na yung PDF ko. Tapos nanood din ako guys sa YouTube na hindi pala pwedeng ikaw ang magpa-print noon. Nagpa-print ng e-fill ID mo. Ibig sabihin, dapat guys, ang magpiprint ng e-fill ID mo is mismong PSA din. Ibig sabihin, kung may malapit sa inyong PSA office, pumunta kayo dun guys. Tapos, sila guys magpapaprint ng inyong e-fill ID. Kasi guys, pag sa PDF kasi, makikita mo naman yung pagkaiba eh. Ang totoong e-fill ID is black and white siya. Tapos, nung sa PDF naman natanggap ko is colored. So, colored yung t-shirt ko nun, colored yung mukha ko, black and white yung sulat. Yun nga guys, ang legit talaga is black and white siya. So, hindi siya decolored kapag printed mo siya. Yung iba kasi printed agad ng decolored, hindi naman yun eh. Hindi naman pwede yun. Kailangan guys talagang PSA ang magpiprint. So, pagkatapos nun guys, magpapa-appointment kayo. Appointment muna kayo. Anytime naman sila, no? Siguro sa weekends din. Pero suggest ko sa inyo guys na mag-appointment kayo ng Monday to Friday. Ayan. Tapos, ayun, nagpa-appointment ako, prinint ko yung appointment letter ba, ganun, appointment sa email ko, send nyo lang yun guys sa email. Tapos, ayun, pumunta na ako sa PSA office kahit medyo malayo. Tapos, ayun, di naman ako naghintay ng isang oras, no, mga 5 minutes lang, kasi ako lang at tao dun, pag kasi, ang time ko is 1 at mga 2 to 3 PM yung time ko. Nano ko sa time ko 2 to 3 PM. Ako lang guys mag-isa dun. Nag-register or 3 lang kami. Yung iba nagpapa-register pa lang, tapos yung iba kukuha. So yun, present ko lang guys yung appointment letter ko, tapos yung proof na makukuha ko ng e-fill ID ko. So sinabi ko na may nag-text sa akin ganyan, tas pina-PDF ko, tas ayun, pinakita ko, tas chinek nila guys yung transaction number ko, transaction slip number ko. So binigay ko din yun guys, para i-type nila yung number ko dun sa computer nila, no, laptop nila. Tas ayun, confirmed na makukuha ko ng e-fill ID ko. So yun guys, nakuha ko na yung e-fill ID ko after 3 years. Ayun, nung 18 na ako, no, 16, mga 17 ata ako nung dati. Tapos nasa legal age ko na natanggap yung aking e-fill ID. So ang tagal guys, kaya suggest ko sa inyo guys, no, kung kaya nyo maghintay, mag e-fill ID kayo, national ID. Kung gusto nyo naman guys ng medyo madali, siguro hindi yun yung mga masyadong hinahanap ng mga governments, no? Kaya mas maganda guys, no, mag-start na kayo ngayon pa, na hindi nyo pa masyado kailangan yung government ID na yan, yung national ID na yan. Kasi kapag may pagkakataon talaga na kailangan ng government ID, talagang e-fill ID, national ID talaga ang the best. Number 1 yan guys, sa tingin ko talaga na mas magandang i-present kapag kailangan ng e-fill ID or national ID or any governments guys. So yun guys, no, yun lang naman yung journey ko bago ko natanggap yung aking national ID, e-fill ID. So yun lang guys, no, aking tutorial today. Don't forget to subscribe to my channel, and that's it guys. Sana makuha nyo yung mga government IDs ninyo, and hintay na lang kayo guys sa akin susunod na upload. That's it guys, bye! Yeah.